Hi mga mi, another day, another mini vlog. Ngayon nga lang uli nakapag mini vlog dahil marami talagang inasikaso dito sa bahay. Anyway, may pasok nga uli ang mga bata. Ininit ko nga lang itong ulam na niluto ni Dada kagabi. Ito nga lang yung gusto ko, yung iinitin na lang yung ulam. Nakapagsaing na nga si Tonet at siya nga yung nakatoka ngayong araw. Kung sino nga sa kanila yung nakatoka ay siya nga yung unang magigising sa umaga. Nakakatuwang ang mga bata dahil nasanay na nga sila sa kanilang mga obligasyon. Pero minsan kapag sobrang busy nila sa pag-aaral ay ako na nga gumagawa ng mga ilang gawain nila. Naiintindihan naman nila ako dahil pinagsasabay ko rin ang gawaing bahay at sa trabaho ko sa pag-a-affiliate. Syempre, kailangan din tulong-tulong din dito sa bahay para mapagaan din at maraming magawang trabaho. Anyway, pinagbaunan ko na naman nga sila ng tasty na may palaman. Ewan ko nga kung nagsasawa na nga rin sila pero pinapabauna rin namin sila ng pera. At baka rin meron silang gustong bilhin sa school. At ayan, ready na nga ang kanilang mga baunan at sila na nga yung kanya-kanya naglagay. At sa wakas nga ay tapos na nga rin matahi ang kanilang mga uniform. At excited na nga rin silang mag-uniform at nagsawa na nga rin silang mag-civilian. Na mali pa nga kami ni Dada sa pagbili ng medyas, akala nga namin ito nga yung tinutukoy nila. Kaya bumili nga uli kami at ito nga yung tinutukoy nila na futsal. Ito nga daw yung required at ito nga daw yung sinusuot doon ng mga senior high. Pero hindi naman din masasayang yun at si Tonet na nga lang ang gagamit nun. Gustong gusto nga rin nila yung kanilang baunan na glass lunchbox. Dahil nga daw madali linisin or hugasan. Hindi na daw sila natatagalan sa paghugas, hindi gaya ng plastic container na natatagalan talaga sila sa paghugas. Bali, nilalagyan ko na lang ng karton na may plastic ang kanilang lunch bag para na rin may protection sa ilalim. Buti na nga lang at malaki-laki yung nabili kong lunch bag nila. At kapag alas 6 na nga ay kailangan ready na nga sila. Dahil magagalit na naman si Dada dahil malayo-layo pa nga yung school nila at pagbalik nga ni Dada ay si Tonet naman nga rin yung ihahatid. Minsan kasi natatagalan sila lumabas dahil pabalik-balik nga sila sa salamin. At mamaya naman pagbalik ni Dada ay ready na nga si Tonet at sa labas na nga rin siya maghihintay. At sinamahan ko na nga rin habang hinihintay namin si Dada. Hindi ko na nga napapansin at marami na palang mga dahon dito sa labas ng bahay. At after 30 minutes nga ay nandito na nga si Dada. At fast forward, pagbalik nga ni Dada ay sabay na nga rin kami mag-aalmusal. Minsan naman kapag gutom na ako ay hindi na nga ako makapaghintay at nauuna na nga akong kumain. Tara, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Ganito nga kami sa araw-araw kapag may pasok ang mga bata ay kami na nga lang naiiwan sa bahay. At syempre kasama ang aming Zoe. Eto na nga yung pinakabunso namin dito sa bahay. Sobrang nakakalibang talaga kapag may alaga kayong aso. Nagkulang nga yung sinaing ni Tonet na dapat mula umaga hanggang tanghali. Kaya makakapagsaing nga uli ako. Kapag nagsasaing kasi kami ay 4 na takal, diretso na sa tanghali. At kasama na nga doon ang budget para sa mga aso namin. Wala na naman ngang tubig kapag ganitong oras dito sa amin. Kapag alas 6 na nga ng umaga ay nawawala na nga ng tubig dito sa amin. At sa hapon na nga nagkakaroon ulit. Dito nga kami lagi nagsasaing dito sa mini rice cooker namin. Hindi naman po siya malakas sa kuryente. Dito na nga kami sa araw-araw nagsasaing. Dahil nga dito kami lagi nagsasaing ay tumatagal nga yung gas namin. Isasalin ko nga muna dito sa lagayan itong pinamili ni Dada ng mga sibuyas. Sobrang nagandahan talaga ako dito sa nabili ko dahil space saver na nga siya. Bagay na bagay nga ito sa maliliit na space sa kusina. Anyway, meron nga pala akong another blessing, another unboxing mga mi. Syempre dahil nandyan naman si Dada ay si Dada na nga yung mag-unbox nito. Para nga rin diretso niya na ma-assemble. Ito nga pala ay foldable na sampayan mga mi or clothes drying rack. Made of stainless steel na nga ito mga mi at madali nga lang siya i-assemble. Napa-order nga ako nito dahil magtatagulan na naman kaya gamit na gamit natin to. Ang size nga pala nitong nakuha ko ay 3 roads 2.4 meters. Sinadya ko na nga rin na ganitong size para marami-rami na nga rin ang maisampay ko. Ang nagustuhan ko pa dito ay adjustable siya mga mi. Pwede nyo siyang pahabain kapag marami kayong isasampay. Ang kagandahan pa nito mga mi ay pwede siyang pang indoor at outdoor. Pwedeng pwede kahit sa loob ng bahay nyo ilagay. Perfect talaga ito ngayong tag-ulan. At pwede mo pang ang ilipat-lipat kahit saan mong gusto. Matagal na nga rin na gusto kong magkaroon ng ganito dahil minsan pag tag-ulan ay hindi ko nga maisampay yung ibang mga damit dahil wala na nga akong mapagsasampayan. Ang nagustuhan ko pa dito, ang laki at ang haba niya. Marami ka na talagang mailalagay na damit dito. At matibay din siya kahit madaming ilagay mo ay hindi siya malalaglag. Space saver nga rin siya dahil pagkatapos mong gamitin ay pwede mo nga rin siyang i-fold. Perfect nga din ito sa mga nagtitinda ng mga damit. Talagang gamit na gamit ko talaga ito lalo na kapag tag-ulan. Dahil pagkatapos ko i-dryer ay pwede ko na nga siya sa loob ng bahay ilagay at magsampay. At pwede nyo siyang tiklopin kapag hindi ginagamit. Kung gusto nyo nga rin mag-order mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa baba.
At yan lang muna. Salamat sa panonood!